Umabot sa daan-daang katao ang nagtipon sa tapat ng St. Gerard Construction Building sa F. Manalo Street, Barangay Bambang noong May 14 matapos kumalat ang balita na may pamamahagi umano ng ayuda at bayaran para sa mga watcher at PolAid. Bandang tanghali na makatanggap ng mensahe ang iNews Pasig mula sa ilang residente na may gulo sa nasabing lugar. Nang datnan ito, nabatid na sa SGC pala ang kanilang pakay. Ang mga tao nagkukumpul sa labas ng gusali habang sarado ang gate ng opisina. Ayon sa ilang nakausap ng iNews, kumalat umano ang impormasyon na may bigayan ng ayuda, kaya dumagsa ang mga tao. May iba namang nagsabi na ang nagtipon ay mga watcher at PolAid na kukuha ng bayad para sa kanilang serbisyo sa nakaraang halalan. May ilang ding nagsabi na may nakatakdang araw ang bawat barangay para sa payout, ngunit hindi umano ito nasunod ng iba, kaya nagdulot ng kalituhan at pagdami ng tao. Sa social media, ilang Pasigueño ang nagbahagi ng kanilang obserbasyon at nagsabing ang mga naroon ay pawang mga watcher. Mula kaninang umaga alas 8, umulusok yung tao, akala ng mga iba, ayuda. Pero hindi nila alam, bayad ng mga full aid. Dami-daming tao kaninang umaga hanggang alas 12. Mga ano to, itong bandang hapon, mga watcher naman to. Marami rin. Sa kabilang banda, may nagsabi din na personal silang hinarap at kinausap ni Sara Diskaya, tumakbo bilang alkalde ng Pasig sa nakaraang eleksyon upang ayusin ang tensyon at ipaliwanag ang sitwasyon. Pasado 1:00 ng hapon, dumating umano ang otoridad upang maayos at makontain ang sitwasyon. Unti-unti nang nabawasan ng tao at pinayagang makapasok sa loob ng gusali. Ibinahagi naman sa iNews Pasig ni Curly Diskaya, CEO ng kumpanya, na ang insidente ay bahagi ng kanyang personal na inisyatiba sa selebrasyon ng kanyang kaarawan ngayong May 15. Ayon sa kanya, pinili niyang magbigay at tumulong sa ilang Pasigueño sa halip na magkaroon ng magarbong birthday celebration. Samantala, sa Oplan Kaayusan ngayong umaga, kinwestiyon ni Pasig City Mayor Vico Soto ang umano'y hindi pag-cover ng ilang local vloggers at media sa insidente. Maliban dito, wala na siyang iba pang pahayag hinggil sa nangyari. Sana maging fair lang din tayo. Diba? Hindi naman sikreto kung sino mga naka-payroll eh. Diba? Hindi naman sikreto. Diba? Alam natin kung magkano binibigay sa mga ibang vloggers, ganyan. Hindi naman ako nagreklamo. Hindi naman ako nagreklamo. Pero sana maging maayos din tayo. Sa amin, may konting problema, cover kayo kagad. Nagreklamo ako, hindi naman. Diba? Hindi ako nagreklamo. Sa kabila, 1,000 tao dumagsa, nagkakagulo. Meron ba sa inyong nag-cover? In-over nyo? Eh, totoong usapan lang. Baka totoo tayo. Alam ko kayo, pumunta kayo. Yun. Hindi ko naman sinasabi kung ano dapat at hindi nyo dapat gawin. Pero minsan sobrang halata na eh. Kayo, nag-cover kayo? Nagkagulo kahapon, di ba? Imposibleng hindi nyo alam yun. Sa national vocal lang. Pero yung boss mo, alam niya yun. So, nagiging obvious masyado yung ginagawa ninyo eh. Kayo, nag-cover kayo. Yun ang sinasabi ko. Sa amin, 50 tao lang magkagulo. Nagreklamo ba ako na kino-cover nyo? Hindi naman eh. Pinipigilan ko ba kayo? May gulo sa amin. Nangyayari talaga yan, di ba? May gulo sa amin. Nagreklamo ba ako na kino-cover nyo ako? Hindi po. Okay lang. Kasi alam ko trabaho nyo yan eh. Di ba? Ano naman, may malasakit naman ako kahit paano. Pero 1,000 tao nagkakagulo. Vote buying yun. Walang, ang PolAid, hindi lehitimong ano yan ha. Pero, kinover nyo ba? Hindi. Nagiging obvious tuloy. Di ba? So, sa akin naman, okay lang, gawin yung trabaho ninyo. Hindi naman ako nagreklamo. Pero hindi naman ako papayag na okay lang ako lokohin nyo, pero pag niloloko na yung tao, ibang usapan na po yun. Maging fair lang kayo, maging maayos tayo. Pasensya na kung sinabi ko na ng diretso. Kasi baga huwag natin lokohin ng tao. Diba? Magpakatotoo lang tayo. Okay? Maraming salamat po. Pasensya na kung hindi naman siguro lahat. Yung iba wala rin naman ngayon, wala. Pero alam na natin yun, diba? Alam naman natin.
Salamat, Tensya na. Thank you po. Salamat. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.